Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po mga tagapanood, pag-usapan po natin yung tagus sa pusong mensahe o doon sa sinabi ni Senator Robin Padilla sa nakaraang hearing sa Senado. Kaugnay po ito doon sa illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Ako'y tinamaan din doon mga tagapanood at napaisip din po ako na totoo nga po talagang siguro, totoo po talaga siguro malakas po talaga ang CPP, NPA, NDF dahil napaikot po nila lahat. Biruin mo, yung Pangulong kumakalaban sa kanila ay nagagawa po nilang ipatapon sa ibang bansa. Dalawa lang pong Pangulo ang naglakas ng loob para kalabanin sila at yung dalawang Pangulo na yon ay puro po naipadala sa ibang bansa. Yun po yung nakakalungkot dito mga tagapanood, na kung sino pa yung kumakalaban sa gobyerno, yun pa yung pinapanigan nila. At yung mga taong kumakalaban sa mga taong kumakalaban naman sa gobyerno, yun pa yung naipapatapon sa ibang bansa. Kaya napakaganda po ng mensahe ni Senator Robin Padilla. Kaya naman wag na nating patagalin to. Parinig na natin at ipanonood ko na po sa inyo yung kanyang sinabi at bigyan po natin ng komentaryo, reaksyon at opinion. Hagi ng tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang Pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po hindi rin naniniwala, hindi po ako naniniwala mga tagapanood na hindi alam ng ating National Police o Philippine National Police about dito sa mga komunista na ito. About doon sa pondo na pumapasok sa kanila na nanggagaling sa ibang bansa na mayroong base komunistang grupong ito doon sa The Hague, Netherlands, dahil doon nga nakabase si Joma Sison at hindi nga kayang ipauwi, hindi nila kayang ipadala dito sa Pilipinas. Pinoprotektahan siya doon
Hindi po ba mga tagapanood? Kaya alam na alam po yan ng mga opisyalis yan ng gobyerno, maging ng ating mga kasundaluhan at mga pulis. Alam na alam po nila yan dyan dahil sila po yung laging nakikipaglaban, nakikipagdigmaan. Di ba, nakikipagpalitan ng putok sa mga rebelde na yan. Alam na alam po nila yan, mga tagapanood. Tapos ngayon, nakipagtulungan sila para lang maipadala si Tatay Digong Duterte doon sa dahig Netherlands. Di po ba? Sa akin po, mga tagapanood, malinaw na malinaw po yung ginagawa nila na pabagsakin talaga si Tatay Digong Duterte. At sa panig naman ang mga komunistang grupo na ito na terorista, ang CPP, NPA, NDF, para makaganti po doon sa ginawang pagpilay ni Tatay Digong Duterte nung nasa pwesto pa si Tatay Digong Duterte. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt, ay kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Kita mo, General Torre, sa kabila ng ginawa mo kay Tatay Digong Duterte, hindi niya pa rin naisip na kung sakaling magkakaroon ng hearing patungkol sa ginawa ninyo sa kanya, ipakontempt ka. Dahil naniniwala siya na ginawa mo lang yung tungkulin mo. Oo, tama, ginawa mo lang yung tungkulin mo, pero maling-mali. Grabe ka makasip-sip kay President Marcos. Sa bagay, may napuntahan naman yung ginawa mong pagsisip-sip, paghimod ng pet niya. Ayan, 2 beses kang na-promote. Kaya lang, tingin mo ba, General Torre, pamilya mo, yung buong angkan mo, natuwa sa ginagawa mo? Proud kaya nakikita ng mga anak mo? Sa akin lang po mga tagapanood Proud kaya, ito gusto kong malaman Proud kaya yung anak niya na nakita yung ginagawa ng tatay nila na tinatawag ngayong most hated police
in the entire Philippines. 'Di ba? Kahit ako sabihin natin kapitbahay ko lang siya, o malayong kamag-anak, 'di ba? Wag na ilapit doon sa anak, doon na lang sa mga ganun na taong nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Nung nasa tama, kahit hindi tumatayo 'yan sa mga politika, yung nasa tama lang, sasabihin na mali yung ginawa ni Torre. Dahil unang-una, asan yung paggalang mo sa dating Pangulo na nagpataas ng sweldo mo? Asan yung paggalang mo sa dating Pangulo na alam mo naman ng punto ni Senator Robin Padilla, lumaban yan sa mga komunista. Alam na alam nyo yan dahil taga-Samar ka. Marami diyang mga NPA. Alam na alam mo yan. At imposible naman sa tagal ng panunungkulan mo, sa tagal ng pagiging pulis mo sa probinsya, walang pagkakataon na nagkainkwentro yung mga tao mo at yung mga NPA na yan. Diba? Tapos anong ginawa mo, Torre? Kakampi mo sila ngayon. Diba? Asan yung sinumpaan mong tungkulin na protektahan at pagbigyan ng serbisyo yung taong bayan to protect and serve the people? Si Tatay Digong Duterte ba? Hindi yan people ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat.